Hi guys, ngayon ituturo ko naman sa inyo kung paano kayo makapag-apply ng SSS Maternity Notification online. So ito yung tinatawag na MAT1. Ngayon, bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga updated at mga informative na mga videos ko. Ngayon guys, nasa mismong SSS website na tayo. Dito, kailangan lang natin mag-login sa ating SSS account. Lagay nyo lang yung user ID and password ninyo, then click sign in. Nasa home na tayo. Dito, click lang natin itong benefits. Pagka-click natin ng benefits guys, ito yung lalabas na agad, yung member maternity notification. Click ulit natin itong benefits. Ayan, so nangunguna siya sa under ng benefits ang submit maternity notification. So dito guys, sa expected date of delivery, so marami yung naguguluhan dito after manganak. So magkaiba yung MAT1 nila sa MAT2. Dito sa expected date of delivery, wala talagang tumutugma dito. Kung kaya okay lang na hindi match yung date ng MAT1 ninyo sa MAT2. Dahil ang MAT1 guys is just a expectation lamang. Walang mismong nakakaalam kung anong date kayo exact manganak. Ngayon, fill out na natin dito. Month sa month. Click natin yan. Then, dito sa month, mamili kayo kung kailan nga ba kayo manganak. So, halimbawa, manganganak kayo ng January. Click natin yan. Then, yung day. Click natin yan. Halimbawa, 7. Click natin yung 7. Next is year. Click natin yung year. Halimbawa, 2024. Click natin yung 2024. Dito sa do you want to allocate a portion of your maternity leave credits? Depende lamang sa inyo kung halimbawa yung partner ninyo or yung bantay sa inyo dahil kayo ay nanganak. Kung halimbawa sila ay employed, so pwede nyo i-allocate, so pwede nyo ito ipasa. So tinatawag din itong pasa leave. So dito, kung halimbawa i-allocate ninyo, click nyo lang itong may circle. Ayan, so naka-color blue na. Ibig sabihin yan yung pinili natin. Then halimbawa, yung days na i-allocate ninyo is 7. Then, ayan, nakalagay na yung 7. Then, kung halimbawa asawa ninyo, lagay nyo lang yung apelyido niya, pangalan niya, name extension niya, at saka yung middle name niya. Then, after nyo ito ma-fill out, so double check nyo kung tama ba yung inyong pangalan dyan. Next is the relationship. Kaano-ano nyo ba yung pagpasahan nyo ng maternity leave credits ninyo. Halimbawa, ang pasahan ninyo ng leave credits ninyo is yung asawa ninyo or child's father. Click nyo yung circle ng child's father. Take note pala dito guys sa pag-allocate ng inyong maternity leave credits. So of course, mabawasan yung maternity benefits na makukuha ninyo. Then, kailangan yung child's father or yung alternate caregiver is employed. So, dapat employed sila dahil ito ay ipapasa nyo yung leave ninyo. So, bali si child's father or si alternate caregiver is pwede silang mag-leave para mag-alaga o magbantay sa inyo ng baby ninyo. So, pwede silang naka-leave sa company nila kung kaya dapat is sila ay employed. And guys, sa mga child's father, so meron tayong Republic Act din. Kung halimbawa kayo ay employed, pwede din kayong mag-file ng paternity benefits. So ito ay Republic Act, kung kaya pwede ito sa lahat ng mga tatay basta kayo ay kasal at kayo ay employed sa isang kumpanya. So pwede kayong makapag-leave up to 7 days and then with pay yun. Dahil nanganak yung asawa ninyo at kasal naman kayo, so pwede kayong makapag-file ng paternity benefits sa company ninyo. So pwede kayong mag-leave ng hanggang 7 days at with pay yung leave ninyo.
Then, halimbawa naman guys, kung ayaw nyo na lang i-avail itong pagpa-allocate ng portion ng maternity leave credits niyo, click nyo lang itong no. Ayan. So, pag once na naka-no kayo guys, lahat ng benefits ni SSS is makukuha ninyo. So, halimbawa 70,000. So, full na 70,000 ang makuha nyong benefits pagkapanganak ninyo. So, ngayon, click nyo na itong submit. Then, dito, click nyo lang yung submit. Pag once na-click nyo na yung submit, malalabas na din dyan yung you have successfully submitted your maternity notification. Dito sa MAT1 or maternity notification, wala kayong makukuhang benefits dito dahil isa lamang itong notification or pinapaalam nyo lang kay SSS na kayo ay buntis. Dahil ito ang first na process, pag once nalaman nyo na buntis kayo, kailangan nyo mag-report sa SSS na kayo ay buntis through maternity notification. Dito, after nyo makapag-submit ng maternity notification, makatanggap kayo ng email galing kay SSS. Successful na yung pagpasa nyo ng maternity notification. Then, para naman makonfirm natin kung natanggap na nga ba ni SSS yung maternity notification natin. So, i-check natin itong status natin sa MAT1 online. Dito, click lang natin itong inquiry. Then, pagka-click natin ng inquiry guys, ito yung lalabas. Kung kaya, i-click lang natin ulit yung inquiry. Dito naman, makikita na agad natin yung benefits. Click natin yan. Dito, under benefits, makikita nyo na agad yung sickness or maternity. Click natin yan. Dito, lalabas na agad yung sickness or maternity claim information. Click natin yan. So, dito natin malaman kung successful ba yung pagpasa natin ng maternity notification. Click natin to, maternity notification. Ayan. Then, dito, makikita nyo yung record kung ilang beses kayo nakapag-apply ng MAT1 or maternity notification. So, as you can see, transaction number, expected date of delivery, kung kailan expectation yung mga anak. Then, yung filing date nyo. Ito sa filing date, halimbawa kayo ay nag-submit ng maternity notification January 1, 2024. So, dapat makita nyo dito sa filing date is January 1, 2024. Pag nandito naman sa maternity notification, yung record na sinubmit ninyo sa inyong MAT1 kanina. So, ibig sabihin, successful na yung pagpasa nyo ng maternity notification online. Then ngayon, dahil nakapagpasa na kayo ng MAT1 or maternity notification, hintayin nyo na lang guys na manganak kayo. So, pag malapit na kayong manganak, kailangan mag-enroll na lang kayo ng disbursement account ninyo para pag once na nanganak na kayo at may birth certificate na kayo ni baby is pwede na agad kayong makapag-apply ng MAT2. So, after nyo manganak, saka pa kayong makapag-file ng MAT2 dahil kailangan ng birth certificate ni baby. Kung kaya, pag once na nakapag-MAT1 na kayo, pwede na rin i-process nyo na yung disbursement account enrollment module para makapag-submit na agad kayo ng maternity benefits or MAT2 online pagka may birth certificate ka na ni baby. So, ganun lang guys. Kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!